Sabay na bumuhos ang ulan at ang matalim na titig ni Vanessa, ang ex-fiancé ni Damian. Nakita niyang masayang sumasayaw si Lala at si Miko sa gitna ng bakuran. Nakakahiya ka, singhal ni Vanessa, mapanlait ang titig. Isa ka lang hamak na katulong, pero kung makakilos ka parang asawa mo na ang amo mo. Huwag mong akalain na ang paghawak mo sa bata ay mag-aangat sa'yo. Tumigil si Lala. Nanginginig ngunit pinilit manatiling matatag. Yumakap naman si Miko sa kanya, umiiyak. Si Damian ay nakatayo lamang, naguguluhan at hindi malaman ang sasabihin. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang bumagsak si Lala. At lahat ay napatigil. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang isang jeep sa tapat ng malaking tarangkahan ng Villarica Mansion. Huminga ng malalim si Lala habang hawak ang maliit niyang backpack. Simple lamang ang suot niya. Isang puting blouse at lumang maong pero baka sa mukha ang kasiglahan at tapang. Grabe naman ang laki pala talaga. Mahina niyang bulong habang pinagmamasa ng malapalasyong bahay. Sa mga mata niya, parang ibang mundo ang pupuntahan niya. Malayo sa nakasanayang simpleng baryo. Lumapit siya sa guard at magalang na nagpakilala. Good morning po, ako po si Lala. Yung bagong yaya po ni Miko. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng gwardya bago tumawag sa loob. Ilang saglit lang bumukas ang gate at inalalayan siyang pumasok. Pagpasok pa lang, ramdam na agad ni Lala ang katahimikan ng lugar. Malinis ang paligid pero parang kulang sa kulay at saya. Ang daming halaman at fountain sa gitna ng hardin pero parang malamig ang simoy ng hangin. Walang kasiglahan ng isang tahanan. Paglapit niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang matandang mayordoma na si Yaya Marta. Ikaw ba si Lala? Halika iha, kanina ka pa hinihintay ng batang si Miko. Po, ako po, hinihintay niya ako. Nagulat si Lala. Sanay siya na laging siya ang nag-a-adjust sa mga bata. Pero mukhang iba si Miko. Habang naglalakad sila papasok, hindi mapigilan ni Lala ang mamangha. Malalaking painting sa dingding, marmol ang sahig at chandelier na parang kristal. Pero sa kabila ng yaman, ramdam niyang malamig at sobrang tahimik. Sa ikalawang palapag may maliit na kwarto na may nakabukas sa pinto. Dahan-dahang kumatok si Lala bago pumasok. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang isang stuffed toy. Payat, maputla at halatang malungkot ang mga mata. Miko, tawag niya na mahina at may lambing. Dahan-dahang tumingin ang bata at hindi ito nagsalita. Ngumiti naman si Lala at lumapit. Hi, ako si Lala. Ako yung magiging bagong ate mo. O yaya, kung gusto mo. Pero mas gusto ko ate na lang para hindi masyadong seryoso. Hindi naman kumibo si Miko. Napansin ni Lala na tila mailap ito. Nag-isip siya ng paraan. Hinugot niya mula sa bag ang maliit na laruang hand puppet na dala niya. Isang kuneho na kulay puti. Isinuot niya ito sa kamay at pinakilos. Hi Miko, ako si Bunny. Pwede ba kitang maging kaibigan? Biro niya gamit ang mataas na boses. Sa una, walang reaksyon. Pero nang tumalon-talon pa ang puppet at kunwari kumakanta ng nonsense sa song, unti-unting kumurba ang labi ng bata. Hanggang sa tuluyang sumilay ang maliit na ngiti. Nakita iyon ni Lala at napalakas ang tibok ng puso niya. Yes! Nakita ko yun, Miko. Ngumiti ka. Woo! Achievement unlocked! Hindi napigilan ng bata ang mapatawa ng bahagya. At sa unang pagkakataon, natunaw ang malamig na espasyo sa paligid. Habang naglalaro sila, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tinig ng isang lalaki.
Parehong napalingon si Lala at Miko. Nakatayo sa pinto si Damian Villarica, ang bilyonaryong ama ng bata. Suot nito ang itim na suit, matikas at seryosong mukha. Ang tingin niya kay Lala ay puno ng pagsusuri. Parang isang taong sanay magdesisyon agad kung tatanggapin ba o tatanggihan ang isang tao. Sir, ako po si Lala, yung bagong yaya po ni Miko. Maingat na sabi niya, medyo kinakabahan. Tiningnan siya ni Damian mula ulo hanggang paa. Walang emosyon sa mukha. Lala? Parang inuulit lang niya ang pangalan. Tumango siya at mabilis na inalis ang puppet sa kamay. Oo po sir, ako po. Imbes sa kausapin si Lala, nilapitan ni Damian ang anak. Miko, okay ka lang pa? Hindi ka ba naistorbo? Pero laking gulat niya nang si Miko mismong kumapit sa kamay ni Lala. Daddy, si Yaya Lala, gusto ko siya. Mahina pero malinaw ang tinig ng bata. Naglaki ang mga mata ni Damian. Noon pa man, bihira na magsalita si Miko, lalo na sa mga bagong tao. At ngayon, ilang minuto pa lang na nakasama ang dalaga, kumakapit na agad. Napatingin si Damian kay Lala, tila hindi siya makapaniwala. Tanging iyon lang ang kanyang nasabi, pero may bahid ng pagtataka ang tono. Lumapit si Yaya Martha. Sir Damian, mukhang nagustuhan po talaga ng bata si Lala. Bihira hong mangyari yan. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Damian, seryoso pa rin ang ekspresyon pero hindi maitatanggi na nagulat siya. Fine, malamig niyang sabi. Manatili ka dito. Pero tandaan mo, trabaho lang. Walang palya. Walang problema. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Napabuntong hininga si Lala. Nanghina siya sa kaba pero hindi niya pinahalata sa bata. Ngumiti siya kay Miko at maling itinaas ang puppet. Ayan, nakita mo? Mukhang scary si daddy mo minsan pero don't worry. Andito si Ate Lala. Gagawin kong masaya ang bawat araw mo. Muling umiti si Miko at yumakap sa kanya. Sa loob-loob ni Lala, iyon ay simula ng isang kakaibang paglalakbay. Hindi lamang bilang yaya, kundi bilang isang taong unti-unting magbibigay ng kulay sa malamig na mundo ng Villarica Mansion. At sa labas ng kwarto, nakatayo naman si Damian sa may hallway. Hindi mapigilan ng muling sulyapan ng silid. Tahimik siyang nag-isip. Bakit parang may kakaiba sa babaeng yon? Maaga pa lang ay makulimlim na ang langit. Nakatanaw si Lala mula sa bintana ng silid ni Miko habang nag-aayos ng laruan. Mukhang uulan, Miko. Sabi niya at pilit na masaya ang tono. Si Miko naman ay nakaupo sa sahig habang nagdo-drawing. Tumango lamang. Tahimik pa rin ang bata pero kumpara sa unang araw, mas madalas na itong lumalapit kay Lala. Ilang minuto pa, bumuhos na ang ulan. Malalakas ang patak na tumama sa salamin. May kasama pang kulog at kidlat na nagpatingin kay Miko. Halatang kinakabahan. Napansin niyo ni Lala. Agad siyang lumapit at niyakap si Miko. Miko, don't worry, safe tayo dito. Pero alam mo ba, masaya rin minsan ang ulan. Nagkibit balikat ang bata. Gusto mo bang makita? Nakangiting tanong ni Lala bago ito makatanggi. Hinila niya na si Miko papunta sa hardin. Sa labas ng mansyon, ramdam agad nila ang lamig ng ulan. Si Miko nung una ay nag-aatubili. Pero si Lala, nakataas ang dalawang kamay at umiikot at tumatawa. Yay! Labor shower! Biro niya. Napatingin naman si Miko sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Isang yaya na walang kaarte-arte, sumasayaw sa ulan na parang bata rin. Unti-unti lumalambot na ang mga mata ng bata. Inabot ni Lala ang kamay niya. Tara Miko, tayo lang. Dahan-dahan hinawakan siya ng bata. Una, naglakad ito sa damuhan. Pero nang makita niyang masaya si Lala, bigla siyang napatawa. Ate Lala, tingnan mo! Sigaw ng bata habang tumatalon-talon sa tubig.
Natawa si Lala at sabay silang tumakbo. Umiikot at nagsisigawan sa tuwa. Ang halakak ni Miko ay tumunog na parang musika sa malamig na hangin. At doon sila nahuli. Sa balkonahe ng ikalawang palapag nakatayo si Damian, nakasilip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang anak. Basang-basa, tumatawa at tila walang problema. Pero kasabay noon ang kumukulo niyang dugo. "What the hell is she doing?" Bulong niya, galit na bumaba ng hagdan. Ilang saglit lang bumukas ang malaking pintuan at lumabas siya sa ulan. Tumigil si Lala at Miko. Kapwa nagulat. Si Damian suot pa rin ang mamahaling long sleeves na agad namang nabasa. Pero hindi niya iyon ininda. "Lala!" Matilim ang tinig niya. "Anong ginagawa mo?" Nanlaki ang mga mata ni Lala pero hindi niya binitiwan si Miko. Sir, naglalaro lang po kami." "Naglalaro?" Singhal ni Damian. "Hindi mo ba alam na pwedeng magkasakit ang anak ko?" Napayuko naman si Lala. Pero bago siya makapagsalita, humabol ng salita si Miko. "Daddy, please, masaya ako." Natigilan si Damian. Napatingin siya sa anak. Mula pagkamatay ng asawa, hindi niya naaalala ang huling beses na narinig niya ang anak na sumigaw ng ganoong kasaya. Basang-basa man, nakatawa si Miko. Kumakapit sa kamay ni Lala na parang ayaw nang pakawalan. "Daddy, look! I'm happy!" Parang may humaplo sa puso ni Damian. Ang galit na kanina lang ay nagngangalit, biglang napalitan ng pagtataka at kakaibang damdamin. Si Lala, nanginginig pero nagsalita. "Pasensya na po, sir. Gusto ko lang pong matutong umiti si Miko kahit minsan. Kasi palang matagal na siyang hindi naging bata." Napatingin naman si Damian sa kanya. Ang mga mata ng dalagay, puno ng sincerity at tapang. Hindi siya mukhang bastos, hindi rin pabaya. Mukha siyang isang taong tunay na nagmamahal sa anak niya. Tahimik na ilang segundo. Tanging tunog ng ulan at halakak ni Miko ang naririnig. "Fine." Mahina pero malinaw na sabi ni Damian. "Pero tapusin na ninyo at baka magkasakit pa siya." "Copy po, sir." Mabilis sa sagot naman ni Lala. Ngumiti siya kay Miko at dinala pabalik sa loob. Habang naglalakad, sumulyap siya kay Damian. Napansin niyang hindi naman ito galit tulad kanina. Sa halip, may kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Parang naguguluhan. Parang may bagong natuklasan. Pagkapasok nila sa loob, agad silang tinulungan ni Yaya Marta na magpalit ng damit at uminom ng mainit na tsaa. "Miko, nag-enjoy ka ba?" tanong ni Marta. Ngumiti ang bata. "Yes, Yaya Marta, ang saya-saya ko po." Hindi naman nakapagsalita si Damian. Nakaupo lang siya sa sofa, nakatingin sa anak. Para bang hindi siya makapaniwala na ang batang dati tahimik, malungkot at halos hindi nagsasalita, abang ngayon masayang nakikipagkwentuhan na. Muling napatingin siya kay Lala. Ang dalaga naman, abala sa pagpupunas ng buhok ni Miko. Walang pakialam kung basa rin siya. At doon niya unang nakita ang malaking pagkakaiba. Hindi lang basta yaya si Lala. Isa siyang presensya na kayang baguhin ang mundo ng anak niya. At sa hindi inaasahan, napaisip si Damian. Ano nga bang meron sa babaeng ito? Mula ng araw na nahuli sila ni Damian na sumasayaw sa ulan, mas naging maingat na si Lala. Pero kahit na nung iwas niya, lagit-lagi silang nagbabanggaan ng bilyonaryong amo. "Lala, bakit ba basang-basa pa rin ang buhok ni Miko? Sabi ko mag-ingat, diba?" Malamig na tinig ni Damian habang bumababa sa dining area. Agad naman na napalingon si Lala, hawak ang tuwalya habang pinupunasan ang buhok ng bata. Sir, ayaw pong magpatuyo ni Miko gamit ang blower eh. Sabi niya mainit daw kaya, ayan, towel na lang po." Napabuntong hininga si Damian. "Kung sinabi kong blower, blower." Napairap si Lala sa gilid. Hindi nagpahalata. Pagharap niya kay Miko ay ngumiti siya. "Next time baby, promise ha, para hindi ka sipunin."
Tumawa si Miko. Halatang aliw sa maliit na asaran ng dalawa. Daddy, okay lang. Promise, mas masarap ang towel. Mabango kasi kay Yaya Lala. Natameme naman si Damian. Hindi siya makasagot agad. Napansin niyang iba ang aura kapag kasama ni Miko si Lala. Mas magaan, mas makulay. Pero syempre, hindi niya agad yon ipinakita. Kinagabihan nagkita ulit sila sa sala. Si Lala abala sa pagliligpit ng mga laruan ni Miko. Si Damian kauuwi lang mula sa meeting. Nakasuot ng itim na suit at halatang pagod. Bakit nakakalat na naman ang mga laruan dito? Tanong niya na halatang iritado. Napatingin si Lala at ngumiti ng pilit. Sir, naglaro po kami ng building blocks. Hindi pa po tapos si Miko. Gusto pa po niyang ituloy bukas kaya hindi ko muna tinanggal ang lahat. Hindi po pwedeng ayusin muna bago matulog. Ang dami ang tao dito. Pero parang wala namang disiplina. Nagkibit balikat si Lala. Kasi sir, bata po si Miko. Hindi naman po siya empleyado ng opisina na kailangan laging maayos. Hayaan niyo po may konting kalat para may saya rin ng bahay. Rules are rules, sagot ni Damian. Matigas ang tono. Napailing si Lala pero hindi na nagsalita. Sa halip, pinulot niya isa-isang laruan. Paglingon niya, nakita niya si Damian na tahimik lang na nakatingin sa anak. Nakatulog na sa sofa habang hawak-hawak pa ang maliit na sasakyan. Sandaling natigilan si Lala. Napangiti siya at dahan-dahang tinakpan ng kumot ang bata. Kahit anong higpit ng daddy mo, love ka pa rin niya. Bulong niya kay Miko. At hindi niya namalayang, naririnig pala siya ni Damian. Kinabukasan, isa na namang tampuhan ang nangyari. Habang nag-aalmusal, sumubo ng pancake si Miko. Yaya Lala, masarap. Thank you, baby. Secret recipe yan ng mommy ko. Sagot ni Lala. Proud na proud. Pero bago siya makapagpatuloy, nagsalita si Damian. Next time, huwag kang basta-basta magluluto na hindi ko sinasabi. May chef tayo dito for a reason. Natahimik ang mesa. Napayoko si Lala. Pero hindi siya nagpatalo. Sir, nagustuhan naman po ni Miko. Hindi naman po masama kung minsan dagdag bonding na rin sa bata. Hindi mo trabaho ang maging chef. Malamig na sagot ni Damian. Pero trabaho ko po ang pasayahin siya. Balik ni Lala na diretso ang tingin. Nagulat si Damian. Sanay siyang walang sumasagot sa kanya. Lalo na't empleyado lang. Pero si Lala, matapang, kahit magalang. At laging may punto. Napailing na lang siya at hindi na nagsalita. Si Miko naman nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Parang nanonood ng palabas. Lumipas ang mga araw, patuloy ang maliliit na banggaan. Si Damian, laging mahigpit. Dapat, oras ang tulog, dapat maayos ang gamit. Dapat walang kalat. Si Lala naman ay malambing. Mas gusto niyang hayaan si Miko na maglaro bago matulog, kumain ng ice cream kahit minsan, at magpinta sa dingding ng kwarto gamit ang washable paint. No way! Halos mapasigaw si Damian nang makitang makukulay na guhit sa dingding. Ano na naman to? Ngumiti si Lala. Art wall po ni Miko. Washable naman yan, sir. Mas okay na dito siya mag-drawing kaysa sa libro o mesa. Naguguluhan si Damian. Gusto niyang magalit pero nang makita ang tuwang-tuwang mukha ng anak, bigla siyang natameme. Si Miko ay tumatakbo papunta sa kanya. Daddy, look! I made a rainbow for us with Yaya Lala. At noon parang may kumurot sa puso ni Damian. Hindi niya maintindihan pero bawat tampuhan nila ni Lala, laging may kasunod na bagay na nagpapakita kung bakit ito iba. Oo, magkaiba sila. Yung isa ay mahigpit at kontrolado, ang isa na may malambing at masiyahin. Pero sa bawat banggaan, mas lumalabas ang epekto ni Lala sa tahanan. Nabubuhay, nagkakaroon ng kulay. Isang gabi habang nasa study si Damian, napalingon siya sa may garden. Naroon si Lala, nakaupo sa damuhan kasama si Miko.
Nagkukwento gamit ang puppet. Naririnig niya ang halakak ng bata. Malinaw, masikla, at puno ng buhay. Napahinto siya sa pagsusulat. Dati puro katahimikan ng mansyon. Ngayon, parang may musika. At hindi niya maiwasang isipin. Siya ba ang dahilan? Abala si Lala sa pag-aayos ng mga damit ni Miko na galing sa laundry room. Ang dami niyang bitbit. Isang basket ng neatly folded clothes, isang laruan na naiwan sa sala at isang maliit na backpack ng bata. Para siyang delivery girl na sabay-sabay nagbabalanseng akyatin ang hagdan. Miko, next time huwag mong ikalat ang laruan ha? Natatawang saway ni Lala habang umaakyat. Ang bata naman nakasunod sa likod pero nakatingin lang. Sorry po, Yaya, pero promise magliligpit na ako bukas. Ngunit bago pa man makasagot si Lala, biglang nadulas ang paa niya sa ika-4 na baitang. Napasigaw siya at sabay hulog ng mga gamit sa sahig. Muntik na siyang tumalapon pa atras. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak, 2 matitibay na kamay ang mabilis na sumalo sa kanya. Napaigtad si Lala at napahawak sa matipunong balikat at lalaking nahuli sa kanya. Careful! Malamig pero mababang boses ni Damian. Nanlaki ang mga mata ni Lala, napatingala siya. Sobrang lapit nila. Amoy niyang mamahaling cologne nito. Ramdam niya ang init ng katawan kahit pareho silang naninigas sa posisyon. Sir, sorry po. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang bulong. Nakatitig naman si Damian sa kanya. Malapit, masyadong malapit ang mukha nila. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Lala, pati ang mabilis sa paghinga nito. Ilang segundo, parang tumigil ang oras. Napakagatlabi si Lala. Agad na kumawala at inayos ang sarili. Yumuko siya para pulutin ang nahulog na damit. Nako, ang kalat ko naman. Pasensya na talaga, sir. Hindi agad kumibo si Damian. Nakatingin lang siya. Parang naguguluhan sa nararamdaman. Ilang beses niyang sinasabi sa sarili na trabaho lang dapat ito, na isa lang siyang yaya. Pero bakit parang iba ang pakiramdam niya kanina? Habang si Lala ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Ano ba to? Parang K-drama scene. Bulong niya sa isip, pilit tinatawanan ng sarili. Kinagabihan, habang nasa kusina si Lala at nagtitimpla ng gatas para kay Miko, hindi niya maiwasang maalalang eksena. Napatid, muntik nang matumba, nahuli ng amo. At yung titig nila, Diyos ko, parang slow motion lahat. Napapailing siya. Lala, tigilan mo nga, trabaho lang. Trabaho lang. Mahina niyang bulong habang hinahalo ang gatas. Biglang may boses sa likod. Sino kausap mo? Nalaglagalos ang kutsarita niya. Paglingon niya, si Damian pala. Nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ng puting polo shirt na nakabukas ang 2 botones. Medyo disheveled ang itsura. Pero lalo lang itong nakakadagdag ng appeal. Sir, wala po. Sarili ko lang. Mabilis na depensa ni Lala. Hawak ang tasa ng gatas. Tumaas ang kilay na Damian. Weird. Ganito lang po talaga ako. Sagot ni Lala nang umiti ng pilit. Tahimik lang itong naglakad papasok at kinuha ang isang baso ng tubig. Habang umiinom, lihim siyang sinusulyapan ni Lala. At sa tuwing mahuhuli niyang nakatingin ito, agad niyang iniiwas ang tingin. Parang nahuli sa krimen. Hanggang sa napabuntong hininga si Damian at nagsabi, Next time mag-ingat ka sa hagdan. Delikado. Nagulat si Lala. Hindi niya inaasahan na uungkatin pa nito ang nangyari. Opo sir, sorry po talaga. Hindi na yun tungkol sa sorry. Sagot ni Damian. Nakatingin siyang diretso sa kanya. Kung nasaktan ka kanina, paano si Miko? Natigilan si Lala. Hindi niya alam kung bakit pero parang may lambing at pag-aalala sa tono ng boses nito. At hindi niya iyon inaasahan. Napatingin siya. Don't worry po. Hindi po ako papayag na mangyari yon. Kailangan pa akong kasama ni Miko.
Di ba, sir? Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik, walang salita, pero ramdam ang kakaibang tensyon sa hangin. Si Damian naman, mabilis na umiwas at naglakad paalis. Good night. Si Lala naman ay naiwan sa kusina. Hawak ang tasa ng gatas, pero nangingiting mag-isa. Good night din po, sir. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero pareho nilang ramdam na may kakaiba. Habang nag-aalmusal, si Damian ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Si Lala naman, abala sa pag-aasikaso kay Miko. Pero sa bawat pagkakataong magtatama ang mga mata nila, pareho silang mabilis na nag-iiwas. Yaya, bakit ang pula mo? Inosenteng tanong ni Miko. Ha? Hindi baby mainit lang. Mabilis sa sagot naman ni Lala. Sabay tingin kay Damian na parang natataranta. Si Damian ay bahagyang natawa sa loob-loob niya. Hindi siya sanay tumawa. Pero ngayon, parang may kakaibang saya na dulot ng simpleng eksenang iyon. At doon niya unang naramdaman, hindi lamang simpleng pagkakaiba ang dala ni Lala. May kung anong bagay na hindi niya maipaliwanag. Pero ramdam niya, nagsisimula ng magbago ang puso niya. Abala si Lala sa buong umaga. Birthday yun ni Miko. At kahit simpleng handaan lang, gusto niyang maging espesyal ito para sa bata. Sa kusina, tinutulungan niyang mga staff na maglagay ng tempura sa mga tray, maglagay ng lobo sa dingding at magayos ng cake na may simpleng design. Blue frosting at maliit na kotse sa ibabaw. Wow, ang dami namang lobo! Tuwang-tuwang sabi ni Lala habang nakataas pa ang kamay. Itinatali ang huling asul na lobo sa dingding. Ngumiti si Miko. Tahimik na nakaupo sa gilid habang nanonood. Hindi sanay ang bata sa ganitong handaan. Lalo na't kadalasan, puro mga matatanda lang ang kasama niya. Pero, iba si Lala. Sobra siyang mag-effort para mapasaya siya. Yaya, may cake talaga? Mahina at parang nagtatakang tanong ni Miko. Oo naman, sagot ni Lala. Lumapit at pinisil ang pisngi ng bata. Hoy, birthday mo kaya ngayon? Dapat espesyal ka. Napayo ko si Miko, pero halata ang liwanag sa mata niya. Nang magsimula ang munting party, dumating ang ilang kapitbahay na bata at anak ng mga kaibigan ni Damian. Tahimik lang si Damian sa isang sulok. Nakatingin mula sa veranda habang kausap ang isang business partner sa telepono. Pero hindi nakatakas sa paningin niya ang kasiglahan ni Lala. Mga kids, ready na ba kayo sa puppet show? Sigaw ni Lala habang nakatayo sa harap ng maliit na improvised stage na gawa lang sa mesa at kumot. Nagpalakpakan ang mga bata, pati si Miko. Medyo lumapit at naupo sa sahig. Nagsimula si Lala sa boses ng puppet na mukhang kuting. Hello mga kaibigan, ako si Kitty Cat. Handa na akong sumayaw. Tuwang-tuwa pa ang mga bata. Nagtatawanan habang gumagalaw ang puppet na parang buhay. May kasama pang maikling kanta na kinanta ni Lala na sa cute na boses. Meow meow! Sayaw! Huwag kayong malungkot, mag-enjoy tayo! Humahalakak ang mga bata. Si Miko na madalas ay tahimik at mahiyain, unti-unting napapatingin ng diretso. Tapos, isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi niya. Nakamasid si Damian mula sa veranda at doon siya parang napatigil. Ang ngiti ng anak niya ay matagal niya nang hindi nakita. Parang may kirot at tuwa na sabay niyang naramdaman. Pagkatapos ng puppet show, nagsimula ang sayawan. Naka-on ang upbeat children's song at biglang sumayaw si Lala sa gitna ng mga bata. Gumagawa ng nakakatawang galaw. Tara Miko, tawag niya. Dance with us. Umiling muna si Miko. Pero nung makita niyang lahat ay sumasayaw at natatawa, dahan-dahan siyang tumayo at sumunod. Sa una ay nag-aalangan pa ang galaw niya. Pero nang hawakan ni Lala ang kamay niya at sabayan siya, napatawan na rin siya ng malakas. Yay! Sigaw ng mga bata. Miko's dancing!
Si Damian naman ay nakatulala habang pinapanood iyon. Hindi niya maalala kung kailan huling tumawa ng gano'n ang anak niya. Simula nang mamatay ang ina nito, parang nawala na ang lahat ng kulay sa bata. Pero ngayon, parang ibang Miko na ang nakikita niya. Parang biglang lumuwag ang dibdib ni Damian. At bago niya namalayan, isang maliit na ngiti ang lumabas sa sariling labi niya. Pagkatapos ng party, pagod pero masaya si Lala. Nakaupo siya sa sofa. Hawak ang basang bimpo habang pinupunasan ng pawis ni Nico. "Did you have fun, birthday boy?" tanong niya. "Opo, Yaya," sagot naman ni Nico. Nakangiti pa rin. "Ang saya po talaga." Napatitig si Damian sa eksenang iyon. Tahimik lang siya pero ramdam ang bigat ng iniisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang epekto ni Lala. Paglapit niya ay bahagyang tumikim. "Nico, magpasalamat ka kay Yaya. She worked hard para dito." Tumango si Nico at niyakap si Lala. "Thank you, Yaya." Halos maluha naman si Yaya sa yakap na iyon. Ramdam niya ang init at bigat ng pasasalamat ng bata. Si Damian naman, nagtagal din ang tingin kay Lala. Doon niya unang napagtanto. Hindi lamang basta Yaya ang papel ng dalaga sa buhay ng anak niya. May dalang ilaw si Lala na matagal nang nawala sa bahay nila. At doon, nagsimulang kumirot ang kanyang puso sa tanong, ano ba talaga ang meron sa kanya? Malamig ang gabi sa mansyon. Tahimik na tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng wall clock ang maririnig sa kwarto ni Damian. Nakahiga siya sa king-sized bed. Nakapikit pero gising na gising ang isip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang eksena kanina. Si Lala, nakangiti. Sumasayaw kasama ang mga bata at si Nico. Lalo na nang marinig niya ang tawa ni Lala. Yung parang walang halong pag-aalala. Malinaw at nakakahawa. Napailing siya at napabuntong hininga. Ano ba to? Hindi niya alam kung bakit biglang ganon ang epekto sa kanya ng isang simpleng dalaga na. Ilang linggo pa lang na namamasukan sa bahay niya. Tumagilid siya at nakatingin sa kisame. Damn it! Bulong niya. I shouldn't be thinking about her. Pero kahit anong pilit ko, andun pa rin ang alaala ng ngiti ni Lala. At lalo siyang hindi dalawin ng antok. Samantala, nasa kabilang kwarto si Lala. Nakadapa sa kama habang nilalaro ang maliit na stuffed toy na bigay sa kanya noon ng pamangkin. Hindi rin siya makatulog. Kanina pagkatapos ng party, ilang beses niyang nahuling nakatingin si Damian sa kanya. Hindi siya makalimot. Kung paanong tumama ang mga mata nila saglit habang pinupunasan niya ang pawis ni Nico, may kung anong kakaibang kuryente siyang naramdaman. Lala, tigilan mo na yan. Bulong ng isip niya. Yaya ka lang, diba? Samantalang siya, bilyonaryo. Seryoso, hindi mo ka-level. At saka trabaho lang pinunta mo dito. Pinikit niya ang mga mata, pinilit huwag isipin ng amo. Pero sa halip, mas lalo niyang naalala kung paano siya biglang umiti habang nakatingin sa anak niya. Parang may natuklasan siyang side ni Damian na hindi nakikita ng iba. Hindi lang isang istriktong businessman, kundi isang ama na kayang maging masaya basta nasa paligid si Miko at siya. Nagkibit balikat siya kahit na mag-isa. Hay nako Lala, huwag kang assuming. Baka bukas pagalitan ka na naman ni Sir. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumaba na si Lala para maganda ng almusal ni Miko. Nasa kusina siya. Nagluto ng pancakes na may smiley face design gamit ang saging at syrup. Habang nag-aayos siya ng plato, biglang dumating si Damian. Suot pa ang sports jacket. Mukhang kararating lang galing jogging. Nagulat si Lala. Halos mabitiwan ang spatula. Ay, good morning sir. Pancakes po, baka gusto ninyo. Saglit siyang tumingin kay Lala. Parang pinag-aaralan siya. Bago tumango. Coffee. Maikli niyang sagot sabay upo sa dining table.
Tahimik silang dalawa habang nagsasalin ng kape si Lala at inilagay ang plato ng pancake sa harap ni Miko na bagong gising. "Wow, Yaya!" Tuwang-tuwang sabi ng bata. "May smiley face!" Ngumiti si Lala. "Para lagi kang masaya, Miko." Hindi na ba napigilan ni Damian na mapansin iyon? Kung ibang tao siguro ang gumawa, parang wala lang. Pero para kay Lala, simpleng pancake lang, pero nakikita niyang sobrang effort para mapasaya ang anak. Habang tahimik siyang humihigop ng kape, hindi niya namalayang nakatitig siya kay Lala. Napansin naman iyon ng dalaga at agad siyang nataranta. Bumaling ng tingin, kunwaring abala sa paglilinis ng countertop. Lumipas ang ilang araw, hindi nawawala ang mga banayad na banggaan nila. "Lala, masyado kang matagal mag-grocery. Hindi ba pwedeng mas mabilis?" Tanong ni Damian habang tinitingnan ang resibo. Sir, pasensya na po. Pumila pa po kasi ako. Tapos may sale po ng mga laruan kaya binilan ko rin si Miko ng maliit na kotse-kotsehan." "Hindi mo naman kailangan gumastos ng sarili mong pera." "Naku, okay lang po sir. Gusto ko lang siyang mapasaya." Natahimik naman si Damian. Gusto niyang magalit. Pero may kung anong kirot sa puso niya sa effort ng dalaga. Bakit parang hindi lang trabaho ang tingin niya dito? Gabi na naman, nakaupo si Damian sa study room. Nagbabasa ng reports. Pero ang isip ay lumilipad. Paulit-ulit niyang naririnig sa memorya ang halakhak na Lala, pati ang maaliwalas na mukha niya tuwing kasama ang anak. She's not like the others, naisip niya. Hindi siya pumasok dito para sa pera. She genuinely cares. Sa kabilang banda, si Lala ay nakahiga ulit sa kama. Pinipilit na huwag mag-isip. Pero naaalala niya ang titig na Damian kanina habang inaabot niya ang mainit na gatas kay Miko bago matulog. Hindi ito ordinaryong tingin. May lalim, may init. Napahawak siya sa dibdib. "Huwag na yun, puso. Hindi pwede." Pero kahit anong pigil, hindi niya maitatanggi. Unti-unti, nahuhulog siya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, pareho silang nakatingala sa kisame ng kani-kanilang kwarto. Parehong iniisip ang isa't isa. Parehong lumalaban sa mga damdaming ayaw pa nilang pangalanan. Mga lihim na paghanga na pinipilit itago. Mga damdaming alam nilang balang araw, mahirap nang ikuble. Maaga pa lang mabigat na ang ulap. Tahimik ang paligid pero ramdam ang tensyon sa hangin. Parang may darating na masamang panahon. Nasa veranda si Damian, hawak ang tasa ng kape at pinagmamasa ng kalangitan. Mukhang may bagyo. Mahina niyang bulong. Sa loob ng bahay, abala si Lala sa paglalaro kasama si Miko. Gumuhit sila ng maliit na sasakyan at bahay gamit ang crayons. Ngunit nang biglang dumagundong ang kulog na patalon si Miko at agad na kumapit sa braso ni Lala. "Yaya, takot ako," bulong ng bata, halos mangiyak. Hinaplos ni Lala ang buhok niya at ngumiti. "Shh, don't worry Miko. Andito si Yaya. Hindi ka pababayaan." Nagsimula ang ulan. Mahina sa una, pero maya-maya'y naging malakas. Malalaking patak ang bumagsak. Sabay ang tuloy-tuloy na kulog at kidlat na kumikislap sa labas ng bintana. Tumakbo ang mga kasambahay para isara ang mga kortina at bintana. Ngunit si Miko lalo pang nanginig. Halos ayaw bumitaw kay Lala. "Yaya, baka tamaan tayo ng kidlat." Nanginginig na sabi niya. Napatingin si Lala sa labas at doon ay bigla siyang may naisip. Imbes na manatili sa loob at palakasin ng takot ng bata, mabilis niyang kinuha ang maliit na jacket ni Miko at isinukbit ito. "Halika Miko," masayang sabi niya. "Let's play in the rain." "Ha? Yaya, baka magalit si Daddy." Nag-aalangan si Miko. "Don't worry, minsan kailangan din nating harapin ang bagyo ng may ngiti para makita mong hindi lahat ng kulog ay nakakatakot." Nagulat ang mga kasambahay nang makita si Lala na bitbit si Miko palabas ng veranda. Basang-basa agad ang buhok at damit nila.
Pero imbes na matakot, nagsimulang pumalakpak si Lala at sumayaw sa gitna ng ulan. "Look, Miko, it's fun!" Sigaw niya at iniikot-ikot ang bata. Una, mahigpit ang kapit ni Miko. Pero nang makita ang nakangiting mukha ni Lala at marinig ang halakak niya, unti-unti siyang bumitaw ng takot. "Kulog! Boom! Pero tayo dancing boom!" Sigaw ni Lala sabay tawa. Natawa na rin si Miko. Napalundag pa at nagsimulang sumayaw sa puddles. Tumalon-talon siya, basang-basa, pero wala siyang takot. Mula sa veranda ay napatigil si Damian. Nakapangalumbaba siya kanina. Handa ng pagalitan si Lala dahil sa pagiging pabaya. Pero nang mamasdan niya ang eksena, parang natunaw ang lahat ng galit na inipon niya. Ang anak niya na halos hindi ngumingiti ng ilang taon, ngayon ay nagtatawanan. Humahampas sa tubig at walang takot sa gitna ng kulog. At ang dahilan? Isang dalagang may tapang at lambing, nakayakap sa bata na parang sariling anak. Tumigil ang mundo ni Damian. Para bang hindi niya narinig ang malakas na ulan. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang halakak na Lala at ang masayang tawa ng anak niya. Lumapit siya sa pinto. Handang pigilan sila pero natigilan. Sa halip ay nanatili siyang nakamasid. Hindi niya maipaliwanag pero parang biglang lumuwag ang dibdib niya. She's not just a nanny. She's the light I didn't know we needed. Nagtagal ang tingin niya kay Lala. Basang-basa pero walang pakialam. Masayang iniikot si Miko habang pareho silang tumatawa. Para bang binabalot sila ng ulan pero hindi iyon nakakatakot, kundi nakakapagbigay buhay. Maya-maya'y lumapit si Lala sa veranda. Dala-dala si Miko na halatang pagod na sa kakatawa. Pareho silang hingal pero masaya. Paglapit nila, nanlaki ang mga mata ni Damian. Hindi niya alam kung sermon ba ang dapat sabihin o iba pa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Miko. Masayang nakangiti. "Daddy, ang saya sa ulan. Hindi na po ako takot sa kulog." Natigilan si Damian. Wala siyang masabi. Tumingin siya kay Lala at doon niya nakita ang basang buhok nito. Ang ngiting hindi natitinag kahit nanginginig sa lamig. At doon, tuluyan na siyang bumigay. Pagpasok sa loob, inalalayan niya si Miko at agad na tinakpan ng tuwalya. "Go upstairs, change your clothes." Mahinahon niyang sabi sa anak. Pag-alis ni Miko ay naiwan sina Damian at Lala sa sala. Tahimik at ang tanging naririnig ay ang malakas sa buhos ng ulan sa labas. "Sir, I'm sorry." Mahinang sabi ni Lala, "Naramdaman ka ba?" "Gusto ko lang po sanang mawala ang takot niya. Ayoko na pong nakikita siyang natatakot lagi." Tumingin si Damian. Diretso ang mga mata niya. Hindi galit ang nakita ni Lala, kundi isang malalim at hindi maipaliwanag na init. "You're unbelievable." Mahina niyang bulong. "You did what I couldn't." He made him smile, kahit sa gitna ng bagyo. Hindi naman makasagot si Lala. Biglang nag-init ang pisngi. At sa sandaling iyon, alam ni Damian, hindi na lang basta admiration ang nararamdaman niya. Ito na ang simula ng isang bagay na mas malalim, mas totoo. Isang maaliwalas na hapon sa mansyon ng Villarica, abala si Lala sa pag-aayos ng mesa sa garden dahil gusto niyang kumain si Miko sa labas para mag-enjoy ng preskong hangin. Nasa tabi lang ang bata. Nagdodrawing ng mga robot sa maliit na sketchpad na binili ni Lala sa palengke. "Wow, ang galing mo naman, Miko!" Puri ni Lala. "Paglaki mo, baka maging architect ka o di kaya animator." Napangiti ang bata at muling binalik ang tingin sa papel. Tahimik siya pero ramdam ni Lala na unti-unti nang nagbubukas ang loob nito. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabasag nang dumating ang isang mamahaling kotse. Mahabang black limousine, kumikislap sa ilalim ng araw. Tumigil iyon sa harap mismo ng mansyon. Lumabas ang isang babae. Matangkad, naka-designer dress at halatang sanay sa glamour.
Nakataas ang kilay nito habang tinitingnan ng paligid. Lalo na si Lala na nakayuko at nag-aayos ng mga plato. Vanessa, bulong ni Damian mula sa pintuan ng mansyon. Nagulat sa hindi inaasahang bisita. Ang babae ay walang iba kundi si Vanessa, ang ex-fiancé ni Damian. Isa siyang kilalang socialite at negosyante na sanay sa atensyon at respeto. Mabilis siyang naglakad papasok sa garden at sa unang tingin pa lang kay Lala, dumapo agad ang pagdududa sa kanyang mga mata. Oh, sino to? Tanong ni Vanessa. Malamig ang tono habang nakatitig kay Lala mula ulo hanggang paa. Bago pa man makasagot si Lala ay lumapit si Damian. Siya si Lala, yaya ni Miko. Yaya? Halos nakangisi naman si Vanessa. Interesting choice, Damian. Hindi ko inakalang mag-hire ka ng ganito. Sabay sulyap muli kay Lala. Halatang minamaliit ang simpleng itsura nito. Napatigil si Lala. Ramdam ang bigat ng tingin ni Vanessa. Sanay siyang maliit noon. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Masakit dahil parang hindi naman siya lang ang hinuhusgahan, kundi pati ang presensya niya sa buhay ni Damian at Miko. Magalang siyang babae at mahal na mahal si Miko. Sagot ni Damian, medyo matigas ang tono. Saglit namang natahimik si Vanessa, pero agad ding bumaling kay Lala. I hope alam mo kung anong lugar mo dito. Baka kasi nakakalimutan mo. Katulong ka lang dito. Bumagsak ang balikat ni Lala. Gusto niyang ngumiti at ipakita na hindi siya apektado. Pero nahirapan siyang pigilan ng hapde ng mga salita. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit sa bayo ko. Opo, naiintindihan ko po. Nakita ni Damian ang sakit sa mga mata ni Lala, kahit pilit nitong tinatago. At doon siya mismo nagulat sa sarili. Bakit parang sumasakit din ang dibdib niya nang makita si Vanessa na tinatrato ng ganoon si Lala? Miko, pumasok ka muna sa loob. Mahinahong sabi ni Damian sa anak. Tumango naman ang bata. Pero bago pumasok, lumapit muna kay Lala at hinawakan ang kamay nito. Parang pinapakita ang suporta. Napansin niyo ni Vanessa at bahagyang kumunot ang noo. Well, Damian, hindi ko akalain ganyan na ang setup mo ngayon. Kaya ka siguro hindi nagpapakita sa mga events. Busy ka pala sa ganito. Vanessa, kung pupunta ka rito para lang mag-insulto, mas mabuti pang umalis ka na. Matigas na sabi ni Damian. Nagulat naman si Vanessa. Noon siya ang laging pinapanigan. Siya ang ginikilingan. Pero ngayon, ramdam niyang may nagbago kay Damian. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng mapait. Fine. Pero huwag kang magtataka kung may ibang tao ring magsimulang magtanong tungkol sa bago mong interes. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Iniwan silang dalawa sa garden. Tahimik na bumalik si Lala sa pag-aayos ng mesa. Iwasang tingin kay Damian. Pasensya na po, Sir Damian. Baka nakabastos ako sa bisita ninyo. Umiling si Damian. Lumapit at marahang kinuha ang plato mula sa kanyang kamay. Wala kang kasalanan, Lala. Hindi ka dapat nagsosorry. Siya ang lumampas sa linya. Nilingon siya ni Lala. Nagulat sa pagkakaibang iyon. Sanay siyang laging seryoso at malamig ang amo. Pero ngayon, parang may lambing sa boses nito. Pero sir, baka kung ano pong isipin ng tao. Hindi ko na iniisip ang sasabihin ng iba. Putol pa ni Damian. Ang mahalaga ay nandito ka para kay Miko at para sa akin. Natigilan siya. Parang may nais pang sabihin pero pinigilan. Para sa akin, ginagawa mo ng higit pa kesa dapat. Namula si Lala. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang mga salitang yon. Gusto niyang ngumiti, pero pinili niyang tumahimik na lang. Habang nagiligpit ang mga gamit, lihim na napatingin si Damian kay Lala. At doon niya napansin kung gaanong kalakas ang tibok ng kanyang puso. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Samantala si Vanessa,
Mula sa loob naman ng kanyang kotse ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na hindi siya ang sentro ng mundo ni Damian. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang selos. Hindi sa ibang mayamang babae, kundi sa isang simpleng yaya na tila nakahanap ng lugar sa puso ng lalaking minsang kanya. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Katatapos lang ng hapunan at natulog na si Miko matapos magkwento si Lala ng isang bedtime story tungkol sa isang prinsipe at isang masayahing payaso. Sa hallway nakasandal si Damian sa gilid ng pintuan ng silid ng anak. Pinapakinggan ang mahihinang tawanan ni Miko bago ito tuluyang dalawin ng antok. Ilang buwan na mula nang huling marinig niya ang ganoong klaseng halakhak sa anak. At ang dahilan nito, ang babae ngayon ay marahang lumalabas ng kwarto. Hawak ang maliit na flashlight at nakangiti. Mahimbing na po siyang natutulog. Bulong ni Lala. Sinaradong pinto ng dahan-dahan. Tumango si Damian. Salamat. Akala ni Lala tapos na roon ang usapan. Pero hindi gumalaw si Damian. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang may iniisip na malalim. Medyo nailang si Lala. May kailangan po ba kayo, sir? Huminga ng malalim si Damian. Gusto lang kitang pasalamatan. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita si Miko na ganoong kasaya. Napatigil si Lala. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko, sir. Gusto ko lang na maging masaya si Miko. Umiling si Damian. Lumapit ng kaunti. Hindi lang trabaho, Lala. Higit pa doon. Hindi ko magagawa iyon. Kahit anong yayang kunin ko. May kakaiba sa'yo. May dala kang liwanag na kahit itong bahay na to, matagal nang hindi nakikita. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lala. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Damian. Kaya ibinaba niya ang tingin sa sahig. Sir, huwag niyo pong palakihin. Totoo pong masaya ako kapag napapangiti si Miko. Pero trabaho ko yon. Wala nang iba. Naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Para bang may mga salitang nakabitin sa hangin na hindi na ibulalas. Trabaho nga lang ba talaga? Mahina pero klarong tanong ni Damian. Nag-angat ng tingin si Lala. Nagulat sa deretsahang tanong na iyon. Nandoon sa mga mata ni Damian ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Init, lambing, at isang damdaming hindi akma para sa isang amo. Agad siyang umiwas. Pinilit maging kalmado. Opo, trabaho lang. Kung wala si Miko, wala rin ako dito. Parang may kirot sa dibdib ni Damian sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit masakit. Pero pilit niyang pinananatiling seryoso ang mukha. Kung ganon, marahan niyang sagot. Salamat dahil ginagawa mong higit pa sa trabaho ang epekto mo kay Miko. At sa akin. Napakagatlabi si Lala. Ayaw niyang magpahalata. Pero ang mga salitang yon ay parang kumiliti sa kanyang puso. Kaya naglakad siya palayo. Hawak-hawak ang flashlight. Good night po, Sir Damian. Good night, Lala. Mahina ring sagot ni Damian. Nakasunod ang tingin sa kanya hanggang mawala siya sa dulo ng hallway. Pagpasok ni Lala sa kanyang maliit na kwarto, bumagsak siya sa kama. Pinilit niyang i-convince ang sarili. Trabaho lang, Lala. Trabaho lang. Huwag kang mahuhulog. Pero habang paulit-ulit niyang inuusal iyon, lalo namang sumisiksik sa isip niya ang mga mata ni Damian. At ang init ng boses nitong halos umamin. Samantala, sa sariling silid naman ni Damian, nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng alak pero hindi makainom. Iniisip niya ang mga nangyayari. Noon madali lang para sa kanya na iwasan ang emosyon. Na magtago sa likod ng trabaho at negosyo. Pero ngayong may Lala, hindi niya maitago sa sarili. Unti-unti siyang nagigising sa damdaming matagal niya nang inilibing. At doon niya tinanggap ang katotohanan. May nararamdaman na siya para kay Lala.
Daddy, ang saya dito! Sigaw ni Miko habang tumatakbo sa damuhan ng rest house nila sa probinsya. Nakangiti si Damian habang nakaupo naman sa veranda. Pinagmamasa ng anak na halos hindi mapakali sa kakalaro. Matagal na rin mula nang nadala niya ito rito. Lagi kasing trabaho ang inuuna niya. Ngayon lang niya muling nakita ang anak na ganoong ka-energetic. "Careful, Miko!" sigaw ni Lala. Nakasunod sa bata habang hawak ang maliit na basket ng prutas. Nakasuot siya ng simpleng white shirt at shorts at ang buhok ay nakatali lang sa ponytail. Pero kahit simple, hindi mapigilan ni Damian na mapansin kung gaano siyang kanatural at ka-fresh tingnan. Lumapit si Miko. Bitbit ang isang hilaw na mangga. "Daddy, look! Nahulog sa puno! Pwede ba nating kainin?" Tumaas naman ng kilay ni Damian. "Hilaw pa yan, baka mangasim ka." Ngumiti si Lala, sabay kuha sa mangga. "Hindi naman, sir. Pwede namang gawing manggang hilaw na may bagoong. Gusto mo ba, Miko?" "Oo, yummy yun!" Halos mapatalo naman ng bata. Napailing si Damian pero halatang natatawa. "You really know how to win his heart," sabi niya pa kay Lala. Nagkatinginan sila sandali. Walang nagsalita. Pero ramdam ang init sa paligid kahit malamig ang simoy ng probinsya. Sa kusina ng rest house, sabay silang nagluto. Si Lala ay naghiwa ng gulay. Si Damian naman nagpapaapoy ng uling para sa ihawan. Hindi siya sanay, pero gusto niyang subukan. "Sir, kaya niyo ba yan? Mukhang hindi pa kayo nagbabarbecue sa buong buhay niyo ah." Biro pa ni Lala. Napapailing habang pinagmamasta ng medyo nahihirapang si Damian. "Hindi naman ako helpless. Depensa nito. Pero halatang nahihirapan nga." Nang muntik nang masunog ang isaw, agad siyang tinulungan ni Lala. Nag-abot sila ng kamay sa parehong oras at nagdikit ang kanilang daliri. Sandali silang napatigil. Nagtama ang mga mata. Bigla silang parehong natawa para iwasan ang awkwardness. Pero sa loob nila, may kakaibang kilig na kumirot. Kinabukasan, naglakad sila sa maliit na bayan. Kumain sila ng halo-halo sa plaza. Bumili si Lala ng pulang sombrero para kay Miko. At bumili rin sa Damian ng simpleng abaniko para kay Lala. "Para sa'yo," sabi niya nang iabot ang abaniko. "Mainit kapag tanghali." Nagulat si Lala pero ngumiti. Thank you, sir. First time ko pong makareceive ng abaniko galing sa bilyonaryo." Napangiti naman si Damian. "Well, first time ko rin bumili ng abaniko para sa isang babae." Hindi na nagkomento pa si Lala, pero hindi rin mapigilan ang init sa pisngi niya. Kinagabihan, nag-set up sila ng maliit na bonfire sa bakuran ng rest house. Si Miko masayang nag-roast ng marshmallow habang si Lala naman ay kumakanta ng simpleng lullaby. Pabulong lang para hindi malungkot ang bata. "Parang pamilya tayo, Daddy," biglang sabit ni Miko. "Ikaw, ako, tsaka si Yaya Lala." Nagkatinginan ulit sina Damian at Lala. Walang masabi, pero ang mga mata nila ay parehong sumasang-ayon. Matapos makatulog si Miko sa tabi, nagpaiwan sila ni Damian malapit sa apoy. Tahimik, tanging tunog lang ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno ang maririnig. "Alam mo, Lala," basag ni Damian sa katahimikan. "Ngayon ko lang naramdaman na parang normal na pamilya ulit kami ni Miko. Salamat sa'yo." Nag-iba ang pintig ng puso ni Lala. "Sir, sobra naman yata yun. Ginagawa ko lang kung anong kaya ko." Lumapit naman si Damian. Halos magkadikit na ang balikat nila. Ang apoy ng bonfire para bang lalong nagbigay ng init sa pagitan nila. Sandali silang nagkatitigan at dahan-dahan silang parehong lumapit. Unti-unti na silang magtatama ng labi nang biglang umihip ng malakas na hangin at nagpatay ng apoy. Pareho silang natawa, sabay iwas. "Good night, Lala," bulong ni Damian. "Good night po, Sir Damian.
Sagot ni Lala. Hawak-hawak ang dibdib niya na parang sasabog sa kaba. Maliwanag ang umaga sa rest house. Gising na si Miko at abala sa pagpipinta ng gamit ng mga crayons at isang malaking drawing pad. Katabi niya si Lala na nagugupit ng colored papers para sa gawing paper crown. Yaya, tingnan mo! Ginuhit ko tayo ni Daddy. May sun, may bahay, tapos may aso rin. Tuwang-tuwa si Miko. Ipinapakita ang makukulay na doodles. Napangiti si Lala. Ang ganda naman yan. Ang galing mo naman, Miko. Nilagay niya sa ulo ng bata ang paper crown na ginawa niya. Now you're king, Miko. Tumawa ang bata at yumakap sa kanya. Pero bago pa siya makatawa pabalik, biglang may mainit na tumulo mula sa ilong niya. Yaya, may dugo ka! Sigaw ng bata sabay turo. Napatda si Lala. Agad niyang tinampot ang panyo at tinakpan ng ilong. Pilit na ngumiti. Ay, konti lang to. Siguro pagod lang. Don't worry, Miko. I'm okay. Pero kitang-kita sa mukha ng batang kaba. Hindi, Daddy. Saktong bumaba naman si Damian mula sa hagdan. Suot ang simpleng polo shirt. Nang makita ang eksena, agad siyang lumapit. Anong nangyayari dito? Si Yaya, may dugo sa ilong. Halos maiyak naman si Miko. Tinakpan agad ni Lala ang ilong niya gamit ang dalawang kamay. Pilit pa rin ngumingiti. Sir, huwag po kayo mag-alala, normal lang to. Minsan nangyayari talaga, baka sa init lang. Pero hindi kumbinsido si Damian. Kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Normal? Lala, that's not normal. Kailan pa nangyayari yan? Umiling si Lala. Ngayon lang po, promise. Hindi po kailangan ng doktor. Kaunting rest lang. Nagtagal ang katahimikan. Tinitigan siya ni Damian. Parang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nakaramdam siya ng bigat ng tingin kaya agad siyang umiwas. Pinunasan ng dugo at ngumiti kay Miko. See? Wala na. I'm okay. Nakangiti naman ang maluwag si Miko. Pero si Damian ay nananatiling seryoso. Habang naglalaro si Miko sa labas ng garden, hindi naman mapakali si Damian. Lumapit siya kay Lala na abala namang nag-aayos ng mesa. Lala, panimula niya na mababa ang boses. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko kanina. Hindi lang simpleng nosebleed yun. May sakit ka ba? Napakurap naman si Lala. Natigilan ang kamay sa paghahain ng mga plato. Wala po, sir. Sabi ko naman sa inyo, pagod lang yon. Pagod doesn't make you bleed like that. Sagot ni Damian. Halatang may along inis at kaba. Tell me the truth. Saglit siyang napatingin kay Damian. At doon niya nakita ang tunay na concern sa mga mata nito. Hindi iyon galit ng isang boss. Ito'y takot ng isang taong ayaw may mawala. Pero mabilis din niyang ibinaling ang tingin. Sir Damian, wala po kayong dapat ipag-alala. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Huwag niyo na po sanang dagdagan. Trabaho? Napatawa si Damian ng mapait. Lala, hindi ka lang trabaho rito. Nakikita mo bang epekto mo kay Miko? At sa akin? Parang kinurot ang puso ni Lala, pero pilit niyang iniwasan. Sir, please, huwag na nating palakin. Ayoko mabahala si Miko. Ayoko mabahala kayo. Sandaling natahimik si Damian. Huminga siya ng malalim. Pinipigil ang sarili. Fine. Pero makinig ka. Hindi ako papayag. Nabaliwalain mo lang yan. Kahit anong mangyari, aalamin ko ang totoo. Hindi naman nakaimik si Lala. Sa kabila ng pagtanggi niya, ramdam niyang unti-unti nang lumalapit si Damian sa sekreto na matagal niya nang tinatago. Kinagabihan, mahimbing nang natutulog si Miko. Si Lala naman ay nakaupo sa tabi ng bata ng kanyang maliit na kwarto. Hawak ang tuwalya na kanina may bahid ng dugo.
Pinipilit niyang kumbinsihin ng sarili na kaya niya pang itago ang lahat. Hindi pa ngayon. Hindi po pwede malaman ni Damian. Ayoko matapos agad ang lahat ng to. Samantala, si Damian naman ay nasa veranda. Hawak ang isang baso ng tubig pero hindi makainom. Naisip niya ang eksena kanina. Ang pamumutla ni Lala. Ang takot sa mga mata nito. At sa ilalim ng kanyang kaba, may umuusbong na pakiramdam. Takot na baka mawala sa kanyang babaeng hindi pa niya lubos na inaamin na minamahal niya. Mainit ang hapon sa rest house. Si Lala ay nasa garden. Nagdidilig ng mga halaman habang si Miko naman ay nakaupo sa lilim. Abala sa pagbuo ng Lego house. Tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa hose. Hindi niya napansin na si Damian ay nasa veranda. Tahimik na pinagmamasdan siya. May kape sa kamay nito, pero halata na hindi kape ang iniisip niya. Mula pa kagabi, hindi mawala sa isip niya ang nosebleed incident at ang matigas na pagtanggi ni Lala na magpatingin. Pero higit pa roon, hindi na rin niya maitago sa sarili ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pag-aalala. Iba na. Lala? Tawag ni Damian. Medyo mababa ang boses pero malinaw. Napalingon naman si Lala at bahagyang nagulat. Yes, sir? Lumapit siya. Hawak pa rin ang hose. Agad itong pinatay at inilapag. May sasabihin ako sa'yo. Nakita niya agad ang seryosong ekspresyon sa mukha ng amo. Medyo kinabahan siya. Pero pinilit maging kalmado. Una sa lahat, panimula ni Damian. Gusto kong magpasalamat. Simula nang dumating ka, nag-iba ang bahay na to. Si Miko mas masaya. Ako mas buhay. Napakagatlabi si Lala. Sir, sobra naman po. Ginagawa ko lang ang hindi lang trabaho, Lala. Putol na Damian. Lumapit pa ang isang hakbang. Alam kong nararamdaman mo rin. Hindi ko na kayang itago. Gusto ko na higit pa sa pagiging amo at yayang meron tayo. Nanlaki ang mga mata ni Lala. Parang biglang bumagal ang mundo. Sir, hindi po pwede. Mahina niyang sagot at agad na umiwas ang tingin. Bakit hindi? Halos desperado ang tanong naman ni Damian. Anong mali sa nararamdaman ko? Hindi ba't natural lang na? Trabaho ko lang ang ginagawa ko. Mabilis na putol na Lala. Halatang nanginginig ang boses. Kung wala si Miko, wala rin ako dito. Ayokong magulo ang lahat. Lala, hinawakan ni Damian ang braso niya. Marahan pero matatag. Hindi ako bata para hindi maintindihan ang sarili kong nararamdaman. I like you. Hindi lang bilang kasama sa bahay. Hindi lang bilang yaya ni Miko. Gusto kitang makilala pa. Gusto kitang makasama. Napapikit sa Lala. Pilit na pinipigilan ng luha. Sa puso niya, gusto niyang aminin na totoo rin ang nararamdaman niya. Pero naalala niya ang sakit na tinago niya. Ang takot na balang araw, mawawala siya. Kaya pinilit niyang ngumiti kahit mabigat. Sir, please, huwag na natin ito rito. Hindi ako pwede. Wala kayong alam tungkol sa akin. Saglit namang natigilan si Damian. Kita niya sa mga mata ni Lala ang pag-iwas. Pero ramdam niya rin ang lungkot na hindi maitago. Hindi mo man sabihin, nararamdaman ko. Bababa ang tinig ni Damian. May nararamdaman ka rin. Bakit mo pa itinatanggi? Hindi na nakasagot si Lala. Tumalikod siya at mabilis na kinuha ang hose at kunwari nagpatuloy sa pagdidilig para matakasan ang usapan. Tumitig lang si Damian sa kanya. Mabigat ang dibdib. Sanay siyang makuha lahat ng gusto niya. Sa negosyo. Pero ngayon, sa babaeng ito, hindi niya alam paano lalabanin ang pader na itinayo na to. Kinagabihan, mag-isa si Lala sa kwarto niya. Tahimik siyang nakahiga, pero hindi makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Damian. I like you. Gusto kitang makasama.
Pinisil niya ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay bibigay ang puso niya sa bigat. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang maramdaman ko to? Kung alam ko namang hindi magtatagal. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang silid naman, si Damian ay nakatulala sa baso ng alak na hindi rin niya ininom. Hindi niya alam kung paanong haharapin si Lala bukas. Pero isa lang ang sigurado, hindi siya titigil. Mainit ang sikat ng araw nang bumalik si Vanessa sa mansyon. Naka-heels na mataas, naka-designer dress, at nakangiti na parang walang nangyari. Dalawang katulong ang halos mapatigil sa paglalakad nang makita siya. Good morning. Bati niya na may bahid ng kumpiyansa. I'm here to see Damian. Ilang minuto lang bumaba si Damian mula sa hagdan. Nagulat siya, pero pinilit ang sarili na manatiling composed. Vanessa, bakit ka nandito? Wala namang masama kung bisitahin ko ang dati kong fiancé. Diba? Malambing ang tono, pero bakas ang puso sa mga mata. Habang nagkakape sila sa veranda, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vanessa. Narinig ko na may bago ka raw kasama dito. Yung yaya ni Miko, si Lala. Tama ba? Nagtaas ng kilay si Damian. She's Miko's nanny, yes. And she's been doing a great job. Napangiti naman si Vanessa, pero halata ang panlilibak. Or baka naman ginagamit ka lang niya. Damian, come on. Mga taong galing sa probinsya, madali silang matuksong umangat gamit ang mga taong may kaya. Hindi mo ba naiisip na baka pakitang tao lang yung ginagawa niya kay Miko? Para mas lalo kang mahulog. Tumahimik si Damian. Kahit ayaw niyang aminin, tinamaan siya sa sinabi. Pumasok sa isip niya ang mga sandaling tila may tinatago si Lala. Yung bigla na lang itong umiwas tuwing napapalapit sila. At lalo na noong nosebleed incident. Vanessa, don't. Malamig niyang tugon. Pero bakas ang pagdadalawang isip sa boses niya. Sa mismong oras na yon, nandoon si Lala at si Miko sa hardin. Gumagawa sila ng paper boat para sa maliit na timba ng tubig. Tumawa si Miko. Tuwang-tuwa sa simpleng laro. Bigla naman lumapit si Vanessa na naka-cross arms. Well. Ang saya niyo ah. Hindi mo ba naisip, Damian? Na masyadong convenient na palagi siyang nasa tabi mo. Yung bata nahuhulog sa kanya. Next thing you know, pati ikaw. Napatigil si Lala. Ramdam ang lamig ng boses ni Vanessa. Ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Wala ho akong ibang intensyon. Trabaho? Please. Napahagikik si Vanessa. Halata naman eh. Kaya ka nandito para makapaghanap ng mas magandang buhay. Damian, open your eyes. Natahimik si Damian. Hindi niya agad alam kung paanong sasagot. Totoo bang ginagamit lang siya ni Lala? Bakit ito laging may tinatagong dahilan? Bakit parang may mga bagay na hindi siya sinasabi? Napansin niyo ni Lala. Parang may sakit sa puso ang makita na nagdadalawang isip ang amo. Hindi siya nagsalita. Ngunit ramdam niyang nasasaktan siya. Biglang humarap si Miko kay Vanessa. Seryoso ang mukha ng bata kahit nanginginig ang boses. Tama na po, Tita Vanessa. Nagulat ang lahat. Tumayo si Miko at humawak sa kamay ni Lala. Hindi manggagamit si Yaya Lala. Siyang nagpapasaya sa akin. Siyang tumutulong sa akin matulog pag may bad dream ako. Siyang gumagawa ng baon ko. Nagbabasa ng story. At nag-aalaga sa akin kahit pagod siya. Mahal ko si Yaya Lala. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Ang mga salitang yon ay galing mismo sa anak niya. At walang kasinungalingan sa tono nito. Kung aalis si Yaya, sasama ako. Dagdag pa ni Miko na halos umiiyak. Nawalan ng kulay ang mukha ni Vanessa. Hindi niya inaasahan na mismong bata ang magtatanggol kay Lala. Lumapit si Damian, marahang hinaplos ang ulo ng anak.
Tumingin siya kay Vanessa na malamig ang mga mata. Enough, Vanessa. Don't you dare question her intentions. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Nagpigil ng ngiti si Lala, pero hindi rin niya maitago ang pagkabigla. Kanina lang, ramdam niya nagdadalawang isip si Damian. Pero ngayon, siya mismo ang nagtatanggol. Umiwas si Vanessa, pilit na pinapakita na hindi siya apektado. Fine, kung yan ang paniniwala mo. But remember, Damian, people aren't always who they seem. Tumalikod siya, nagmarcha palabas ng mansyon. Tahimik na napaupo si Damian. Tumingin siya kay Lala, pero agad itong umiwas ng tingin. Salamat, Lala. Mahina niyang sabi. Ngumiti lang si Lala. Pilit na tinatago ang kilig at kaba sa dibdib. Hindi niya alam hanggang kailan niya maitatawa ang lahat ng intriga. Pero isang bagay ang malinaw. May isang batang nakahawak sa kanya ng mahigpit. At isang ama na handang ipaglaban siya kahit paminsan ay nagdadalawang isip. At doon, tuluyan ang nag-ugat ang damdaming matagal na nilang pinipigilan. Gabi sa mansyon, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin mula sa hardin ang maririnig. Si Lala galing sa kwarto ni Miko matapos itong patulugin. Bitbit ang kanyang maliit na bag. Doon niya tinatago ang ilang gamit at mga dokumento na kailanman ay hindi niya gustong makita ni Damian. Habang nagmamadali siyang bumaba para magtupi ng labahin, hindi niya napansin na bahagyang bumukas ang bag. Nahulog mula roon ang ilang papel. Manila envelope na may nakasulat, medical records. Nakita ito ng isang katulong at agad na inabot kay Damian na kasalukuyan namang nasa study room. Nagbabasa ng reports. Sir, nadampot ko po ito sa hallway. Kay Ma'am Lala yata. Hindi agad kinuha ni Damian. Pero nang makita ang pangalan ni Lala sa gilid ng dokumento, napaisip siya. Gusto niyang ibalik. Pero tila may nagtutulak sa kanyang buksan iyon. At sa pagbukas niya, gumuho ang lahat. Nabasa niyang medical terms. Stage 3, malignant, recommended treatment. Pero ang pinakapanagpatigil sa kanya ay ang huling linya. Prognosis, limited life expectancy if untreated. Para siyang nabingi. Hindi makapaniwala si Damian. Hindi totoo to. Bulong niya. Nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Bumalik sa isip niya ang eksena. Ang biglaang pag-nosebleed ni Lala. Ang pagod na hindi niya maipaliwanag. Ang mga pag-iwas tuwing napapansin niya ito. Bigla siyang napahawak sa sentido. Parang gumuho ang mundo niya. Sir Damian? Tawag ni Lala mula sa pinto. May hawak na tray ng tsaa. Nanlaki ang mga mata niya. Nang makita ang mga dokumento sa mesa ay bigla siyang namutla. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matigas pero nanginginig ang boses ni Damian. Tumayo siya. Hawak-hawak pa rin ang papel. Lala, may sakit ka. Malubha. At tinatago mo. Nagpikit si Lala na parang wala nang kawala. Ayoko pong maging pabigat, sir. Trabaho ko lang po dito ang alagaan si Miko. Hindi ang dagdagan ng problema ninyo. Trabaho? Halos pasigaw na ulit ni Damian. Lala, we're not talking about some job. We're talking about your life. Nilapit niya ang sarili. Halos manginig ang katawan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan ko pang makita sa papel? Do you have any idea kung gaano kahirap sa akin to? Na baka isang araw, mawala ka na lang? Natigilan si Lala. Ang boses si Damian ay puno ng sakit at takot. Hindi ito ang malamig at istriktong amo na kilala niya. Ito ay isang lalaking durog ang puso. Damian, mahinang wika ni Lala, nangingilid ang luha. Ayoko pong madamay kayo. Ayoko pong maging dahilan ng pagdurusa ninyo.
Pero lumapit si Damian. Hinawakan ang magkabilang balikat niya. Too late. Damay na ako. Dahil mahal kita, Lala. Nanlaki ang mga mata ni Lala. Parang tumigil ang mundo niya. Sir. Yes, mahal kita. Diretsong sabi ni Damian. Basag ang boses. At mas lalo ako natatakot kasi pahuli na ang lahat. Lala, bakit hindi mo ako pinapasok sa mundo mo? Bakit mo tinatago na may sakit ka? Alam mo ba kung gaano kasakit isipin na ngayon ko lang nare-realize na ikaw pala ang taong hindi ko kayang mawala? Tumulo ang luha ni Lala. Damian, hindi dapat. Hindi pwede. Hindi ako magtatagal. At ayokong ikaw at si Miko ang masaktan sa huli. Pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak ni Damian. Then let me be hurt. Let me be the one to carry this with you. Don't push me away, Lala. Please. Hindi na nakasagot sa Lala. Umiiyak lang siya habang nakatingin kay Damian na ngayon ay tila gumuho ang lahat ng pader sa puso. Sa unang pagkakataon, si Damian Villarica, ang istriktong, matatag at palaging kontrolado, ay nakitang basag, marupok at desperado. At sa gitna ng katahimikan, tanging pintig ng puso nila ang naririnig. Nakausap na ni Damian ang ilang doktor. Kahit madaling araw, naghahanap siya ng mga espesyalista. Tumawag sa mga kilalang ospital sa ibang bansa. At kahit mga foundation ay kinontak niya. Hindi siya mapakali. Dahil para sa kanya, walang imposible kung pera at koneksyon ang puhunan. Pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niyang si Lala ay nakaupo sa veranda. Nakatingin sa mga bituin. Mahina ang ilaw ng lampshade at ang hangin ay malamig. Nakabalot siya ng kumot, parang isang batang humahanap ng yakap. Lala, tawag ni Damian. May halong pagod at desperasyon ng boses. Nakausap ko ng mga doktor. May pag-asa. Kailangan lang natin na magsimula agad. Napalingon si Lala. Ngumiti, pero pakasang lungkot. Damian, wag na. Wag na? Halos sumabog ang boses ni Damian. Lala, pinag-uusapan natin ang buhay mo. Hindi ko hahayaang sumuko ka. Umiling si Lala. Tinakpan ang kamay niya ng palad. Damian, hindi ako sumusuko. Pero natanggap ko na. Sapat na sa akin na naramdaman kong maging bahagi ng isang pamilya. Sapat na minahal ako ni Miko. At naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Halos mabingi naman si Damian sa sinabi niya. Pamilya. Lala, hindi lamang pamilya ang gusto kong ibigay sa'yo. Buhay. Pag-asa. Kasama. Ayoko matapos to ng ganito. Huminga ng malalim si Lala, tsaka dahan-dahang nagsalita. Damian, may dapat kang malaman. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako simpleng babae na nag-apply lang ng trabaho para kumita. Napakunot ang noo ni Damian. Anong ibig mo sabihin? Lumuhod si Lala sa harap niya. Hawak ang kanyang kamay. Damian, mayaman ako. Malaki ang pamilya ko. May negosyo, may lupa, may pera. Kaya ko namang ipagkamot ang sarili ko kung gugustuhin ko. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Nanlaki ang mata ni Damian. Lala, bakit? Dahil lumuluha na si Lala. Nanginginig ang tinig. Gusto ko maranasan kung paano mag-alaga ng bata. Gusto ko maramdaman kung paano maging ina kahit hindi ko sariling anak. Dahil alam kong hindi na mangyayari yun sa akin. Kaya ako nag-apply bilang yaya. Hindi para magtrabaho kundi para magparamdam ng pagmamahal. Para maranasan ko rin kung paano magmahal ng walang kapalit. Napaupo si Damian, tila nawala ng lakas.
Hindi niya alam kung matutuwa ba siya sa katapatan o masisira sa bigat ng dahilan ni Lala. Lala, bulong niya na puno ng sakit. Bakit ka ganyan magsalita? Sinong nagsabi na hindi mo pwedeng maging ina? Sino nagsabi na wala ka ng pag-asa? Hinawakan ni Damian ang pisngi ni Lala. Pinunasan ang luha niya. Listen to me. I don't care kung ilang buwan o taon na lang ang natitira. Ang importante, gagawin ko ang lahat para makasama ka. Dahil mahal kita. Dahil kailangan ka namin ni Nico. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka pwedeng mawala. Umiling si Lala, humahagulgol. Damian, masyado kang mabait sa akin. Ayoko makita ka mahirapan. Ayoko makita si Nico na masaktan kung sakali. Ngunit mas mahigpit ang yakap ni Damian. Mas masasaktan kami kung aalis ka nang hindi man lang lumalaban. Please, Lala. For once, piliin mo naman ang sarili mo. Pumayag ka. Matagal silang nanahimik. Si Lala ay nakasubsob sa dibdib ni Damian at si Damian naman ay paulit-ulit na hinahaplos ang buhok niya. Parang natatakot na kapag binitawan ay tuluyan na itong mawawala. Sa huli, mahina pero malinaw ang sagot ni Lala. Damian, hindi ko alam kung hanggang saan kang kaya ko. Pero salamat. Salamat dahil pinipilit mo akong lumaban. Salamat kasi kahit sandali, pinaniwala mo kung may karapatan pa rin akong mahalin. At doon ay mas lalo pang nagpasya si Damian sa puso niya. Hindi siya titigil. Hindi siya papayag na ang babaeng minahal niya ay mawawala na lang. Kung pera, oras o buhay man ang puhunan, handa siya. Umaga sa mansyon, ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana ng kwarto ni Nico. Nasa gilid ng kama si Lala, hawak ang isang maliit na laruan na iniabot ng bata kagabi. Habang tinititigan niya ito, hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga. Alam niyang darating ang araw na kailangan niyang paalam. Pero hindi niya inakalang magiging ganito kasakit ang simpleng pag-iisip lang na iniwan si Miko. Biglang bumukas ang pinto. Si Miko nakapajama pa at nakapupungay ang mga mata. Agad na tumakbo papunta sa kanya. Yaya, bulong ng bata, nanginginig ang boses. Yumakap ito ng mahigpit sa bewang niya. Para bang natatakot na mawala siya anumang oras. Miko, bakit gising ka pa ng ganitong kaaga? Malambing na tanong ni Lala. Pilit nang umiti. Ngunit hindi na sumagot ang bata. Sa halip, tumulo ang luha nito at lalo siyang niyakap. Please, Yaya, huwag mo kaming iiwan. Parang tinusok naman ang puso ni Lala. Ano ba itong sinasabi mo? Pinilit niyang gawing magaan ang tono, pero basag na ang boses niya. Tumingala si Miko. Nangingilid ang mga luha. Narinig ko si Daddy kagabi. Sinabi niya na may sakit ka daw. Sabi niya, baka mawala ka, Yaya. Ayoko mawala ka. Humagulgol si Miko. Halos hindi siya makahinga sa iyak. Magpagamot ka na, please. Para lagi tayong magkasama. Para lagi tayong maglalaro. Magsasayaw sa ulan. At magkukwento bago matulog. Ayoko na ng lungkot. Ayoko na maiwan ulit. Sa bawat salita ng bata, lalo lang nadurog si Lala. Nakita niya sa mga mata ni Miko ang parehong takot na matagal na nitong pinapasan. Takot na maiwan. Takot na mawalan ulit ng minamahal. Niyakap niya ng mahigpit si Miko. Hinagod ang likod. Shh! Tahan na, anak. Nandito si Yaya. Pero kahit anong lambing, hindi mapawi ang luha ng bata. Sa pintuan, nakatayo naman si Damian. Hindi ito nagsasalita. Pinanonood lang ang tagpong naglalaro sa harap niya. Kita sa kanyang mukha ang sakit at pag-asa. Umaasang, baka sa pamamagitan ni Miko, mabuksan ang puso ni Lala na lumaban. Lumapit siya, marahang hinawakan ng balikat ni Lala. Lala, pakinggan mo siya. Hindi lang ako nangungulit sa'yo.
Hindi lang ako umaasa. Ang anak ko, ang anak natin sa puso, siya mismo humihiling. Hindi na napigilan ni Lala ang pag-iyak. Sa gitna ng dalawang lalaki na mahalaga sa buhay niya, isang bata na nagbigay ng dahilan para magmahal at isang lalaki na nagparamdam sa kanya ng tunay na halaga. Naunawaan niyang hindi niya na kayang tumalikod. Humarap siya kay Miko. Pinunasan ng luha nito. Okay, Miko. Gagawin ni Yaya. Susubukan ko magpagamot. Para sa'yo. Para sa inyo ng daddy mo. Nagliwanag naman ang mukha ng bata. Kahit namumugto ang mga mata. Talaga, Yaya? Promise? Tumango si Lala. Pinisil ang kamay nito. Promise. Lalaban ako. Basta nandyan kayo. Agad na yumakap si Miko. Halos hindi na bumitaw. Yay! Thank you, Yaya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Si Damian ay hindi na rin napigilan ng emosyon. Niyakap niya silang dalawa. Mahigpit. Na para bang kinukulong sa isang pamilyang ayaw niya nang mabasag. Salamat, Lala. Bulong ni Damian sa tenga niya. Hindi mo lang niligtas si Miko. Niligtas mo rin ako. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa tiyak ang bukas, nagkaroon sila ng pag-asa. Isang pag-asang ibinigay ng pagmamahal ng isang bata at ng tapang ng isang babae. Tahimik ang hallway ng ospital. Tanging tunog lang ng makina at mahihinang yabag ang maririnig. Nasa isang silid sa Lala, nakahiga sa kama habang may nakakabit na dextro sa kanyang kamay. Payat at maputla pa rin siya pero may kakaibang liwanag sa mga mata. Liwanag na hindi nawala simula ng mga kusang lalaban. Sa gilid ng kama, nakaupo si Miko. Hawak-hawak ang maliit na notebook. Yaya, ginawa ko to para sa'yo. Masiglang sabi ng bata. Binuksan niya ang notebook at pinakita ang mga ginuhit niyang larawan. Si Lala, siya at si Damian na magkayakap. Ngumiti naman si Lala kahit hirap. Ang ganda naman ito, Miko. Para akong superhero dito ah. Kasi totoo naman, Yaya. Sagot ng bata. Puno ng kumpiyansa. Ikaw ang hero ko kaya dapat lumakas ka pa. Pumasok si Damian. May dala namang maliit na supot ng pagkain. May tinola ako dito. Gawa ng chef. Pero sabi niya bawal daw muna sa iyong matatabang pagkain. Kaya eto, pinagduturin kita ng lugaw. Napatawa si Lala. Ikaw mismo ang nagluto? Of course. Sagot naman ni Damian na proud pa. Para sigurado akong healthy ka. Tumingin siya kay Miko. O anak, tulungan mo akong pakainin si Yaya. Magkasamang nag-abot ng kutsara ang mag-ama. Habang pinapanood ni Lala ang kanilang effort, napuno ang puso niya ng init. Isang simpleng bagay pero ramdam niya ang tunay na malasakit at pagmamahal. Dumating ang mga araw ng treatment. May mga pagkakataong sumuko na halos si Lala dahil sa sakit at pagod. Minsan umiiyak siya ng tahimik kapag wala ang dalawa. Pero hindi nagtagal, natutunan niyang hindi niya kailangang itago ang lahat. Isang gabi, matapos ang chemo session, umupo si Damian sa tabi ng kama niya. Hawak ang kamay niya ng mahigpit. Kung gusto mong umiyak, Lala, andito lang ako. Hindi mo kailangang maging matapang mag-isa. Hindi na siya nakapagpigil. Bumagsak ang mga luha niya. Damian, ang hirap pala. Pero alam kong hindi ko kaya kung wala kayo ni Miko. Niyakap siya ni Damian. Hindi ka namin iiwan. Hinding-hindi. At doon, unti-unti niyang natutunan na ang pagiging malakas ay hindi laging tungkol sa pagtitiis sa mag-isa, kundi sa pagtanggap ng tulong mula sa mga nagmamahal. Si Miko, palaging may baon na jokes o drawings tuwing dadalaw sa ospital. Gumawa siya ng maliit na calendar of hope, kung saan may nakadrawing na araw at may mga checkmark. Oh, Yaya, tingnan mo. Ilang araw na lang tapos na ang treatment mo. Tuwang-tuwa pa si Lala sa effort ng bata. Kahit mahina, hinaplos niya ang ulo nito. Salamat, Miko.
Hindi mo alam kung gaano kalakas ang binibigay mong energy sa akin. Ilang beses nagdala rin si Damian ng gitara. Sa gabi, habang tulog si Miko sa sofa ng kwarto, kinantahan niya si Lala ng mga lumang love songs. Para makalimutan mo muna ang sakit. Bulong niya. Napangiti naman si Lala. Baka mahulog na lalo ako sa'yo kapag lagi kang ganyan. Saglit na bang natahimik si Damian, pero tiningnan niya ito ng diretsyo. Wala namang masama kung mahulog ka. Sasaluhin naman kita. Makalipas ang ilang buwan, kapansin-pansin ang pagbabago kay Lala. Mas nagkaroon siya ng kulay. Mas nakakatayo na siya na mag-isa. At unti-unti na rin bumabalik ang kanyang sigla. Isang umaga, pumasok si Damian at Miko. Parehong may hawak na bulaklak. Nakatayo si Lala sa gilid ng kama. Nakangiti. Good morning. Masiglang bati niya. Nanlaki ang mata ni Miko. Yaya, nakakatayo ka na? Tumakbo siya at yumakap. Halos hindi makapaniwala. Sabi ko na nga be, gagaling ka. Si Damian naman hindi na napigilang ngumiti ng maluwag. Lala, you don't know how proud I am of you. You're stronger than anyone I know. Dumating ang araw ng huling check-up. Lumabas ang doktor dala ang resulta. Maganda ang naging tugon ng katawan mo sa treatment, Lala. Malaki ang chance sa tuluyan kang gumaling. Para silang sabay-sabay na huminga ng maluwag, niyakap agad ni Miko si Lala sabay sigaw. Yay! Yaya, panalo ka! Winner ka sa laban na to! Napaluhan naman si Lala, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa sobrang saya. Tumingin siya kay Damian at Miko. Alam kong hindi lang gamot ang nagligtas sa akin. Kayo ang milagro ko. At sa gitna ng ospital, nagyakap silang tatlo. Hindi man perpekto ang bukas. Malinaw naman na may bagong pag-asa na minsan ang pinakamalaking tagumpay ay bunga ng pagmamahal. Mainit ang sinag ng araw sa umagang iyon. Ngunit banayad naman ang hangin na dumadampi sa mukha ng mga bisita. Sa gitna ng isang napakagandang hardin na puno ng bulaklak, naroon ang altar na pinalamutian ng puting rosas at mga fairy lights. Para bang isang eksena sa pelikula. Simple, pero elegante. Nasa gilid si Damian, nakasuot ng itim na tuxedo. Halatang kinakabahan ngunit hindi maitatago ang ngiti. Hindi ko akalaing darating ang araw na to. Mahina niyang bulong sa sarili. Kasunod ng tugtog ng violin, dumating si Lala. Nakasuot ng puting gown na simple ngunit bagay sa kanya. Walang sobrang komplikadong disenyo, pero sapat para mas lalong lumabas ang kanyang ganda. Sa bawat takbang niya papalapit, parang humihinto ang oras kay Damian. Si Miko na siyang ring bearer, masayang sumisigaw habang naglalakad sa unahan. Here comes Yaya Lala! Tumawa mga bisita at pati si Lala ay napailing na lang at natatawa na rin. Nang magsimula ang seremonya, hindi mapigilan ni Damian na mapatitig kay Lala. Sa dami ng pinagdaanan natin, Lala, isang bagay lang malinaw. Mahal kita at hindi ko hahayaang muli kang maramdaman na mag-isa ka. Ako ang magiging sandalan mo habang buhay. Namala si Lala, nangingilid ang luha. Damian, dumating ako sa buhay ninyo bilang simpleng yaya. Ang gusto ko lang naman noon ay maranasan kung paano magmahal at mag-alaga. Pero binigyan niyo ako ng higit pa. Pinagyan niyo ako ng isang pamilya. At ngayon, ikaw ang tahanan ko. Ikaw at si Miko. Nagpalakpakan ng mga tao at ilang sandali lang ay idineklara na ng pare. I now pronounce you husband and wife. Naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako. At sa parehong oras ay sumigaw si Miko. Yay! May mommy na ako! Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa mismong hardin. Habang abala ang mga bisita, biglang bumuhos ang ulan.
Sa halip na magtakbuhan papalayo, tumawa si Miko at nagsimulang sumayaw sa gitna ng damuhan. Daddy, Mommy, hali kayo! Masiglang sigaw ng bata. Nagkatinginan naman sina Damian at Lala. Handa ka na bang mabasa? Biro pa ni Damian. Basta kasama kayo, kahit araw-araw pa. Sagot ni Lala. Sabay silang tumakbo papunta kay Miko. At tatlo silang sumayaw sa ulan. Walang pakialam kung basa ang mga damit. Basta't buo ang saya. Ang halakak ni Lala ay umaalingaw-ngaw. Pinagsama ng tawa ni Miko at ng malalim na halakak ni Damian. Habang umiikot sila sa ulan, ramdam ni Lala ang init ng yakap ng kanyang bagong pamilya. Wala nang bigat ng nakaraan. Wala na ang takot ng sakit. Ang natira na lang ay pag-asa at pagmamahal. Mommy, promise mo ha, lagi tayong ganito. Bulong ni Miko habang nakayakap sa kanya. Hinaplos ni Lala ang buhok ng bata. Oo naman anak, lagi tayong ganito. Hindi na mawawala ang pamilya mo. Tumingin siya kay Damian na agad namang kumintat at hinawakan ang kamay niya. Simula ngayon, ikaw na ang kasama ko sa lahat ng laban at lahat ng tagumpay. At sa ilalim ng ulan, natapos ang kanilang kasal sa isang eksenang puno ng halakhakan at halik. Isang paalala na minsan, ang pinakamagandang simula ay nanggagaling sa mga taong hindi mo inaakalang darating sa buhay mo. Mula sa pagiging yaya, naging asawa siya ng bilyonaryo. Pero higit sa lahat, natupad ang pangarap niyang hindi kayamanan ng kapalit, kundi ang maging ina ng pusong matagal nang naghahanap ng pamilya. At doon tuluyan na ngang nagsimula ang kanilang kwento bilang isang tunay na pamilya, buo at puno ng pagmamahal. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.